Ang issue nito ay hindi nagre-relay. Kung bakit hindi siya nagre-relay, ang kinakalawang ng mga parts, oh. Oh. Oh, ayan, oh. Makikita nyo, tingit na naman ulit tayo ng integrated na amplifier. Wala, no choice tayo. Gagawa tayo ng integrated ngayon. Kasi nga, wala na yung chewing ko dito. Yung anak ko, hindi sumama ngayon. Kakagawa ko lang ng AB735 sa previous vlog natin. Ngayon, ito naman, 735 ulit. Hindi ko alam kung taga saan to. Tawanan tayo ng buzzer natin ito. Sabihin na naman gawa mo, hindi mo alam kung taga saan. Hindi ko alam kasi nga, pinadala lang ito dito sa atin. Hindi ko alam kung anong rider yun, kung Lalamove ba yun or Grab o ano man yun. Basta pinadala lang dito, via motor. Ayan, kalimutan ko yung pangalan. Kapag Grab kasi or drop by ng mga unit, hindi ko nakukuha yung mga details nila. Sa may walk-in na nakukuha ko yung details. Okay, basta gawa. Sakura na EB735 na mga bagong labas or mga bagong modelo ngayon ng Sakura. Yan, EB735UB. Yung may digital display dito. Yan, tapos mayroong mga pindutan dito. Ito ang digital display, tapos may mga SD card. Alam ko di Bluetooth ito Ayan. Ito yung mission natin for today's video. Sana magawa natin. Pasensya na kayo medyo masisingit-singitan natin ng ibang unit or mga integrated yung content natin. Dati naman, ko-content naman talaga ako ng mga integrated Okay, malito yung front panel niya. Ito yung laman loob niya. Kasi binuksan ko na agad. Okay. Ginawa ko ng video pang Facebook. Ito yung back panel niya. Sabi nila kapag may Kinsunik na nakasulat is legit or authentic na gawa ng Sakura. Ayan, may nakasulat na Sakura Authentic naman siguro to or original naman. Ngayon, ang issue nito ay hindi nagre-relay. Ayan. Shoutout pala sa may-ari nito. Kung sino ka man, sir. Wala akong marinig na lagatik ng relay. Di ba? Wala siyang lagatik. Wala talaga. Wala siyang relay. Kaya, wala talaga audio kasi hindi nagre-relay. Kasi marami nagtatanong boss, bakit ganun yung amplifier ko wala siyang audio? Kasi nga hindi nagre-relay. Okay? Tapos visual check. Ito. Kung bakit hindi siya nagre-relay, ang kinakalawang ng mga parts, ayan, makikita nyo. Kalawang siya, Ayan, kinakalawang. Okay. Yan siguro yung saniya niya. Pero dito sa may side na to, malinis naman. Parang wala naman siya ganong kalawang. Alaman na lang natin yan kapag nabaklas natin. Baklasin natin itong channel to Nasanay ako sa may power amp Baklasin natin itong board na to. Tapos troubleshoot natin. Malamang is mga kalawang dyan. And then sa mga nagtataka pala kung bakit hindi daw umiikot yung fan ng ampli nila, lalo sa mga Sakura, ay itong fan nito, iikot lang yan kapag may signal na or may audio na mapasok. Kapag walang audio, walang signal, hindi ikot itong fan. Automatic yan. Okay? Baklasin ko yung board para mas mabilis yung video natin. Tanggal ko na yung board. Tapos ang iniwan lang natin na supply dito ay yung sa may pinakmataas na voltahe niya. Sa pinaka-amplifier na lang. Ayan blue, black. Ito, tinanggal ko yung fan. Tapos ayan puro kalawang na talaga Makikita nyo, kalawang. Pati mga transistor na yan, nakalawang. Pero dito na side, medyo okay pa. Siguro dahil sa fan, nakatutok yung fan dito, yung moist or yung dumi ay napupunta dyan. Yan tangkita parang resistor. Tapos dito, okay. Ngayon, tingnan natin. Dito na side yung may kalawang, dito is wala gaano. Ngayon, tingnan natin kung alin side yung may DC out. Ito ground, tapos ito speaker out ito. Speaker out na dito na side yung out nandiyan dito. Tapos yung ito is papunta sa may dito naman na stage ng amplifier. Okay? Ngayon, switch on natin. Yan, wala kayong makitang ilaw kasi nakatanggal yung supply sa may tone control niya. And then sa display. Ito naka 50 volts tayo para malaman natin kung may DC or wala. Hindi mapipirsa yung natin kapag naka 2.5 lang. Dito,
Ala, ito pa yung okay ah. Dito. Ala. Oo nga. Nagtari natin. I-reverse ko siya. Ito, ground. Ground dito. Tapos dito. Ito pa yung buo ah. Dito. Oh, ito nga, may DC pa oh. May DC dito. Okay. Dito yung dito yung side na wala ganong kalawang ah. Dito yung side na may kalawang ah. Pero bakit ganon? Check na lang natin. Baka may nakatago na sikreto na putol na. Kala natin buo pa pero putol na. Okay. Ganun pa rin naman pupuntahan yan. Oo nga pala. Ito, transistor pala. Yan o. Namumulaklak na yung kalawang. Pambira. Ngayon, gagawin ko dito, bunutin na lang lahat. Bunutin ko na lang lahat ng transistor na yan. Yung pwede pa ibalik ko. Pero yung mga totally kalawang na talaga, ay palitan na lang natin. Okay? Binunot ko na. Halos lahat yan Yan, lahat ng focus. Ayan. Lahat ng 551, 5401, binunot ko na yan. Except dito sa may drive niya. Dito, 5551. Yung bias niya, buo pa. Wala pa siyang kalawang. Dito lang talaga. Tapos isang resistor dito na hinila ko, putol na. 3.3 yung value. Maagapan pa ito. Iba-varnish lang natin. Electrical varnish. Okay. Tapos, yan yung mga transistor. Ayan. Hindi ko na ibabalik yan. Kasi nangingitim na, mapipilay na eh. Yung iba pilay na talaga. Ayan siya oh. Okay, marami naman tayong stock ng 5401 tapos 551 eh. Palit na ako ng mga transistor maliliit. Yan. Ay mag-focus Ito yung mga natin yung pamalit natin Yung itong side na to is 5401, kukunti na lang. Itong 551 natin, marami pa to. Mas gamit yung 551 kaysa sa 5401 eh. Although order na rin ako. Kaya kahit palit ako ng palit, marami naman tayong stock eh. Yung mga pinapalitan natin. Okay? Tapos yung 3.3, yung pinalitan natin to. Ayan. Orange na mukhang yellow. Ayan. Tapos ano ba? Dito pala bago na rin to Ito. Basta pinalitan natin lahat yan, 5401, 551. Ang naiwan na lang is yung sa may bias niya dito, and then dito yung isa. Buo pa nasilip ko, buo pa siya. Wala pa siyang kalawang. Okay. Ngayon, balik muna natin to. Testing muna natin. Sukatan natin ng bias or ng DC out kung maging normal. Kapag maging normal, pwede na ilaban to. May nasaga pa pala ako. Yung 1K. Ano ba yun? Parang na. 1K pala. 1 na rin. Kalawang din. Nalitang ko yan. Iba na yung kulay, di ba? Tapos, itong 10 UF na 50 volts. Nalitang ko na rin to sa signal yata to. Okay. Yan bago yan. 1.2. 3.3. Tapos ito pa, pinabol natin. Kaya binrush ko na to. Medyo malinis na konti. Ngayon, may bias na to. Relay naman eh. Ayusin natin. Ayan. Dito. Meron sa magpo 0.4 siya. Dito. Ayan. Mababa ng konti dito. Konti-konti lang naman. Okay. Goods na to. Tapos DC out niya. Wala naman Dito. Wala rin. Okay. Pwede nang varnish ito. Pwede nang i-varnish ito. Varnishan natin taas baba para hindi siya mag-corroded. Tapos dito. I-prevent natin yung pyesa dito. Okay. Tsaka testing natin Narnish ko na siya. Kumikinang-kinang pa. Medyo basa pa siya. Yan, taas baba yan. Dito kumikinang. Nauna kasi ito dito sa baba Yan. Tapos, ginagamit ko ito. Electrical varnish. Insulating varnish. Okay. Ayun, balik muna natin to. Yung fan pala, babalik ko. Balik ko na pansamantala yung board. Okay. Yan na siya. Kumikinang-kinang Tapos, naglagay na ako ng speaker. Ayan, 2 channel yan. Tapos, audio source natin, ito. Ayan, gumagana. Mula kanina pa yung laptop ko.
Okay, ayan. Ang nakakabit pala na speaker ay dalawang mid-high ko na yan. Oh. Pasensya na. Medyo hindi pa tayo nakapaglinis hanggang ngayon. Dalawang mid-high. Left and then right channel. Ang nakalagay doon ay nasa CD. O switch natin sa CD to. O ayan. Switch sa CD. Volume up. Ayan. MS. Ayan. MS. Sis. Dalawang channel yan gumagana. Singapore. Remix. Okay na. Linaw ng tunog. Ang linaw ng tunog. Yun lang guys, pinalitan natin. Nag-harvest lang tayo ng ayun siya mga kalawang. Okay? Resistor and then transistor. Mostly transistor talaga yung maliliit. Okay? Dito naman, working pa naman to. Kasi kahit control niya, okay pa naman eh. Working na working. Tapos yung tunog niya, pantay na pantay. Pares naman tunog ng bukal nila oh. Yung dalawang mid-high natin. Okay. Ayan. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay ideya ulit tayo sa ganitong klaseng unit. Integrated lang muna. AB735 na AB735UB na hindi nagre-relay. Hindi nagre-relay dahil yun nga, kinain ng kalawang yung mga parts niya. Papalitan nyo lang din naman yan. Palitan nyo lang din naman yung mga kinakalawang na parts and then testing lang kung saan banda yung may DC out and then may bias or wala. Okay? Yun lang. Sana ganun lang kadali yung mga gawain natin. Na mahirap dyan kung may problema rito, hindi may problema rito. Sa senaryo naman nito, dito lang may problema. Yung andito na side, sa front panel niya is working naman siya. Okay? Hanggang dito na lang. Promotion bago tayo magtapos syempre. Shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre, paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.